Unang Samuel, Kapitulo 7. Kinuha ng mga tagalunsod ng Jeri, mangkaba ng tipan ni Yahweh, at dinala sa bahay ni Abinadab na nasa isang burol. At si Eleazar na anak ni Abinadab ang inatasan nilang tagapag-ingat ng kaban. Ang pamamahala ni Samuel sa Israel. Pagkalipas ng 20 taon mula nang dalhin sa lungsod ng Jeri, mangkaban, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Sinabi sa kanila ni Samuel, "Kung talagang buong pusong nanunumbalik na kayo kay Yahweh, alisin ninyong lahat ang mga Diyos-Diyosan at ang imahen ni Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang iyong paglingkuran. Kapag ginawa ninyo ito, ililigtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Filisteo." Kaya itinapon ng mga Israelita ang kanilang mga imahen nina Baal at Astarte, at si Yahweh na lamang ang kanilang sinamba. Sinabi pa ni Samuel, "Tipunin ninyo ang Mispa. Ang buong Israel ay dooy, ipapanalangin ko kayo kay Yahweh." Nang matipon sila sa Mispa, kumuha sila ng tubig at ibinuhos sa harapan ni Yahweh bilang handog. Maghapon silang nag-ayuno at nanangis ng ganito, "Nagkasala kami kay Yahweh." Doon sa Mispa ay nanungkulan si Samuel bilang hukom sa sambayan ng Israel. Nabalitaan ng mga Filisteo ang pagkakatipon ng mga Israelita, kaya tumanda sila upang tikmain ng Israel. Natakot ang mga Israelita nang mabalitaan nilang sasalakayin sila ng mga Filisteo. Sinabi nila kay Samuel, "Huwag kang titigil sa pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami sa mga Filisteo." Nagpatay si Samuel ng isang pasusuhing tupa at sinunog niya ito ng buo bilang handog kay Yahweh. Nanalangin siya na tulungan ng Israel at dininig naman ni Yahweh ang kanyang panalangin. Samantalang naghandog si Samuel, palapit naman ng palapit ang mga Filisteo. Ngunit ginulo sila ni Yahweh sa pamamagitan ng malakas na kulog at nagapi sila ng mga Israelita. Mula sa Mispa, hinabol ng mga Israelita ang mga Filisteo hanggang sa Bet-Car, at pinapatay nila ang bawat mahuling kalaban. Pagkatapos, naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mispa at ng Sen bilang alaala. Tinawag niya itong Ebenezer, nang ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Natalo nila ang mga Filisteo at hindi na nangahas pang magbalik ang mga ito sa lupaing sakop ng Israel. Nabawi ng Israel ang mga lungsod at lahat nilang lupain na nasakop ng mga Filisteo mula sa Ekron hanggang sa Gad. Nakipagkasundo rin ang mga Israelita sa mga Amoreo. Habang buhay na nanungkulan si Samuel bilang hukom sa Israel, taon-taon nagpapalipat-lipat siya sa Bethel, Gilgal at Mispa upang lutasin ang mga usapin ng mga Israelita. Pagkatapos, umuwi siya sa Rama at doon pinagpapatuloy ang kanyang pamamahala bilang hukom, at doon nagtayo siya ng altar para kay Yahweh.